Gilas Pilipinas, isa sa pinaka-successful na basketball program sa Asia. Pero bago maging successful at consistent ang ating basketball program, maraming laban inside and outside of the basketball court. Sa episode na to, pag-uusapan natin paano ba nagsimula ang Gilas Pilipinas. At kung di ka pa nakapag-subscribe, click mo muna yung bell button. Bago maumpisahan ang programa ng Gilas Pilipinas ng SBP, ay pinanghawakan muna ng BAP ang pamumuno ng basketball sa Pilipinas. At ito ay pinamumunuan ng isang Chinese-Filipino na si Graham Lim. At sa kanyang pamumuno, maraming naging iskandalo dahil sa kanyang katakataka na pagpapadala ng mga mahihinang team sa mga kompetisyon tulad ng FIBA Asia na kung tawagin pa dati ay ABC or Asian Basketball Confederation. At lagi ho tayong kulelat noong mga time na yon. Hanggang sa merong isang naging skandalo na bumasag sa katahimikan ng mga taong concerned sa Philippine basketball. At ang skandalong yon ay nang matalo ang isang Philippine team na binuo ni Graham Lim, na binubuo ng mga retired PBA players at mga artista. Kasama doon si Anjo Iliana. Yun ay ang Parañaque Jets. Ayon sa mga respetadong basketball analyst, ito raw yung pinaka-lowest point ng basketball sa ating bansa. Sobrang nakakahiya, hindi lang sa bansa natin, pati na rin doon sa mga makakalaban natin sa Asia. Maraming nagalit dahil mahal nga ng mga Pilipino ang larong basketball. At isa na dito, yung dating commissioner ng PBL na si Chino Trinidad. At nag-offer din siya na kaya niyang bumuo ng mas malakas na Philippine team para sa ating bansa. Anong reaksyon ni Graham Lim? Deadma. Dito na pumasok ang ating bayani, si MVP. Mr. Manny V. Pangilinan, para wakasan ang liderato ng BAP sa pamumuno ni Graham Lim. At dahil sa nangyaring conflict, naban po ang Pilipinas sa FIBA. 2 years na naging ban natin. Nakabalik tayo noong 2007, pero nung pagbalik natin, ang leader na po ng ating bansa ay ang SBP. Noong mga time na yon, doon na tayo nakabalik sa mga international competition. At nag-decide po ang SBP na magpadala ng All-PBA team para sa FIBA Asia. Noong unang pagbabalik natin sa FIBA Asia, tayo po ay 9th placer. Maraming nagsasabi na hindi pa rin successful ang naging resulta ng ating pagbabalik sa FIBA Asia. Pero, ang sabi naman ng mga eksperto, dikit ang mga laban. At tandaan natin kakabalik lang din natin. Isa pa po ay kung ikukumpara natin yung performance ng huling team na hawak ng BAP na nag-represent sa ating bansa sa FIBA Asia, sila po ay nag-15th placer. Kaya maaaring hindi pa rin successful ang ating kampanya noong mga oras na yon, pero at least from 15th to 9th, masasabi po natin na kahit papano nag-improve ang Philippine team natin. Hanggang noong 2009 na mag-decide ang SBP ni Manny Pangilinan para bumuo ng isang team, isang long-term program. At ang pinaka-core ng ating team ay mga college players. Ito yung team na merong Mark Baroka, merong Marshall Lassiter, merong Japet Aguilar, at syempre si Mac Barakael. At ang kinuha nilang coach ay si Raiko Toroman, isang veteran international coach na nagdala sa Iran sa Olympic at sa World Cup. At noong 2011, nagbunga kagad ng success ang ginawa ng SBP. Tayo po ay naging second placer sa FIBA Asia Championship. Naging maganda ang mga laban natin ng semis.
At eventually, nakalaban natin ang South Korea sa finals. Unfortunately, natalo tayo. Anyway mga tol, pag-uusapan na lang natin sa part 2 kung paano ba naging consistent na programa ang Gilas Pilipinas. At kung may mga gusto kayong pag-usapan, mag-like lang kayo or comment sa baba. And that's it for now. Maraming salamat po.